Kabanata 241. Anong gusto mo? Hindi inakala ni Gerald na magkabunggo siya. Kay Sara ng magkataon, sa makatuwid, malamig na sagot niya. Hehe, may nais akong itanong sa iyo. Matapos akong bigyan ng sampal sa mukha kaninang umaga, ano ang nararamdaman mo at ano ang iyong kalagayan ngayon na nakatayo ka sa harap ko sa ganitong kapasidad bilang isang tagapagsilbi? Mapait na tanong ni Sara. Maraming mga panghihinayang at hinanakit ang naramdaman ni Sara sa kanyang puso matapos masampal sa mukha. Napahiya din siya dahil sa kung paano siya nalampasan ni Gerald. Ang mga emosyong ito ay gumugulo kay Sara sa buong araw. Hindi lang siya makapaghintay na makaganti sa kanya. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait, wala naman akong nararamdaman. Magsalita ka lang ngayon kung mayroon kang nais sabihin. Busy ako. Panipi, hahaha, abala ang aking asno. Gerald, go, dalhan mo ako ng napkin. Sagot ni Sara habang nakaturo sa isang napkin box sa gilid. Ikaw ay isang waiter ngayon, kaya dapat mong paglingkuran ang iyong mga customer ng maayos. Kung hindi man, magrereklamo ako tungkol sa iyong pag-uugali sa iyong manager. Ipinagpatuloy ni Sara ang walang katapusang pagdaldalan. Nagsimula na ring makaramdam ng konting pagkadismaya si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na may katuturan ang sinabi niya. Kung tutuusin, siya ay talagang isang waiter ngayon. Sa gayon, pumili siya ng napkin bago niya ito ibigay sa kanya. Ayoko, madumi ang sapatos ko. Gusto kong polish mo ito para sa akin. Sumagot si Sara, mayabang na parang isang peacock. Narinig mo ba yun? Gusto ni Sara na polish mo ang kanyang sapatos. Para sa kanya, nauna kong naisip na ang pinag-uusapan ng Gerald Sara ay isang matangkad at gwapong lalaki. Talagang, nabigo ako pagkatapos na makilala ka ngayon. Panipi, oo, hindi ka ba yumaman? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang bar noon? Ito ay lubos na karimari-marim kapag ang isang tagapayat na tulad mo na wala ring pera ay nagpapanggap na isang malaking pagbaril na may maraming pera. Panipi, hehe. Tama si Ate Zaby, ang ilang mga tao ay handa na gumawa ng anumang bagay upang may save ang kanilang sariling mukha. Panipi, ang lahat ng mga batang babae ay nangutya habang nakatingin kay Gerald. Samantala, nakataas pa rin ang paa ni Sara habang naghihintay. Gayunpaman, hindi pinakintab ni Gerald ang kanyang sapatos para sa kanya. Sa halip, inilagay lamang niya ang maliit na napkin at sinabi, kung talagang gusto mo ng isang taong panasa ng iyong mga paa para sa iyo, dapat mong iwanan ang Mayberry Commercial Street. Maaari kang pumunta sa bar sa Red Mansion sa halip. Mayroon ding mga taong handang dilaan ang iyong mga paa doon. Panipi, matapos niyang magsalita ay lumingon si Gerald at umalis kaagad. Ikaw, galit na galit si Sara. Talagang hinihiling niya sa kanya na maghanap para sa isang gigolo. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ito, hindi na naramdaman ni Sara na galit o bigo iyon. Sa halip, siya ay talagang medyo masaya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga alalahanin na gumagambala sa kanya sa buong araw ay tuluyang natanggal. Naramdaman na parang isang malaking karga ang tinanggal mula sa kanyang dibdib. Talagang inisip niya na si Gerald ay napakamayaman at malamang na siya ang may-ari ng Lamborghini. Kung ganoon talaga ang kaso, mas gugustuhin ni Sara na mamatay. Masaktan sana niya ang isang napakamayamang tagapagmana. Iniisip pa ni Sara kung gaano ito kahusay kung ang una niyang pakikipagtagpo kay Gerald ay naging mas mabuti. Sa madaling salita, si Sara ay puno ng mga panghihinayang at labis na nalulumbay sa buong araw. Sa huli, nang siya ay lumabas ng gabi upang maibsan ang kanyang pagkabagot, napagtanto niya na ang katayuan ni Gerald ay ganap na naiiba kumpara sa kung ano ang naisip niya. Siya ay simpleng isang nakakaawa na jerk na gumawa ng anumang bagay upang may save ang kanyang sariling mukha. Mas naging komportable siya ngayon. Hayaan mo lang itong nakakaawa na jerk na umalis ngayon. Mga ate, halika, ituloy natin ang pag-inom. Panipi. Pagkabalik sa bar, nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Gerald, at hindi nagtagal, sa wakas ay natapos na niya ang paglipat ng lahat ng mga alak. Ang buong proseso ay medyo nakalulungkot.
Naisip ni Gerald na wala nang iba pa ang gagawin niya dito, kaya't napagpasyahan niyang ipaalam kay Cassandra na aalis muna siya. Pumunta si Gerald sa silid na naroon si Cassandra. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan na magkakasamang umiinom sa silid. Halika, halika, Guru McGregor. Talo ka na naman. Maaari kang pumili na uminom ng bote ng pulang alak sa isang gulp o magtanggal ng isang piraso ng iyong damit. Ang isang malungkot na nasa hustong gulang na lalaki na nakaupo ng malapit sa tabi ni Cassandra sa oras na ito ay nagsasalita ng napakabaluktot. Hindi ako natalo. Halatang sinusubukan mo lang akong lokohin. Panipi, makikita na talagang kinamumuhian ni Cassandra ang maikli at matabang taong nasa edad na ito. Labis na kinamuhian niya ang kasalukuyang sitwasyon at nagpupumiglas siyang harapin ang sitwasyon. Hahaha, ibig mo bang sabihin akong talo ka dahil niloko kita? Ibig sabihin hindi ka talaga natalo. Kung tatanggi kang uminom ng pulang alak, dapat mong haburin ang iyong damit. Hehe, matapos niyang magsalita, hinawakan ng malabong na nasa hustong gulang na lalaki ang palda ni Cassandra habang sinusubukang iangat ito. May sakit ka ba? Kabanata 242. Sampal. Bagaman si Cassandra ay isa ring napaka-practice na tao, mayroon pa rin siyang napakataas na pamantayan para sa taong gugustuhin niya. Sa makatuwid, hindi niya namamalayang tinaas ang kanyang kamay at sinampal sa mukha niya ang maikli at malambot na lalaki. Tumayo siya bago niya kinuha ang baso ng alak at ibinuhos ang buong baso ng alak sa mukha ng lalaki. Zabka, okay ka lang ba? Agad na nagtanong ang lady boss na si Cassie nang makita ang alitan. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay sobrang tahimik. Sa totoo lang, alam na ni Cassie na si Zabka ay labis na interesado kay Cassandra. Iyon ang dahilan kung bakit niya hinihimok silang dalawa na magkasama na maglaro ng isang laro. Nakilala na siya ni Cassie dati. Si Zabka ay nagmula sa Sun Creek. At siya ay talagang mayaman dahil nagmamay-ari siya ng isang minahan ng karbon. Bukod dito, ang asawa ng Cassie ay nanalo lamang ng karapatang patakbuhin ng bar na ito pagkatapos na mamuhunan si Zabka ng ilang pera dito. Alam ni Cassie na walang kasintahan si Cassandra, at alam din niya na ang huli ay isang napakamateryalistang tao na mahilig sa pera. Ang isa ay mapagmahal, samantalang ang iba ay may mga hangarin. Hindi ba perpektong tugma noon? Ilan ang mga tao ay ayaw nito kapag nakita nila ang isang mayamang lalaki sa harapan nila. Gayunpaman, ang kanyang palagay ay mali. Hindi inaasahan, si Cassandra ay napakatindi at hindi niya binigyan ng kahit na anong mukha si Zabka. Sa kabaligtaran, hinampas pa niya si Zabka. Ikaw, naglakas loob ka na patulan ako. Malinaw na hindi pa naihit si Zabka. Bukod dito, tiniis niya pa ang isang sampal at nakuha ang isang basong alak na ibinuhos sa kanyang mukha. Mali ba ako na tamaan kita? Hindi mo ako dapat hawakan kahit papaano mo gusto. Malamig na sagot ni Cassandra, naiinis na nakasulat sa buong mukha niya. Kaya paano kung ikaw ay mayaman? Kahit na mayaman ka, maaari ka bang yaman tulad ng kapatid na ordinaryong tao? *Turk ka. Ikaw ang unang tao na talagang naglakas loob. Napatulan ako, Desmond Zabka. Hindi ka makakaalis sa bar na ito. Ngayong gabi kung hindi ako nasiyahan. Ungol ni Desmond, habang nagtatapon ng baso ng alak na galit. Sa oras na ito, 4 hanggang 5 mga tanod ang tumalon, na pinapalibutan kaagad si Cassandra. Medyo kinilabutan din si Cassandra. Sa katunayan, pinagsisisihan niya ito sa sandaling maampas niya ito sa mukha. Kahit nakilala niya si Brother Ordinary Man, siya ay isang tao na hindi niya maaring makipag-ugnay sa lahat. Ang taong nasa harapan niya ay tiyak na isang taong matalino at isang napakalakas na figure. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot matapos na kalmayan ang sarili. Kung gayon, ikaw, ano ang gusto mo noon? Gayunpaman, hindi ko aalisin ang aking damit kahit ano ito. Panipi, mabuti yun sa akin. Hindi mo kailangang alisin ang iyong mga damit, ngunit tatapusin mo ang bote ng pulang alak sa isang paghinga.
Kung hindi man, ang bagay na ito ay hindi malulutas. Panipi, ngumisi si Desmond at binuksan ang isang bote ng pulang alak bago ilagay ito sa tabi ni Cassandra. Sige, alalahanin mo ang sinabi mo. Sagot ni Cassandra habang humihinga ng malalim. Ayaw na niyang pahabain pa ang bagay na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang tapusin ang bote ng pulang alak. Upang makaalis siya kaagad pagkatapos nito, kinuha niya ang bote ng red wine. Ate Cassandra, gumagabi na. Ayaw mo nang umalis. Sa oras na ito, binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Si Gerald ay nakikinig na sa usapan habang nakatayo sa labas ng pintuan. Kaya, alam niya ang buong sitwasyon na nangyayari sa loob. Ang D*man fat na lalaki na ito ay sumusubok na lasingin si Cassandra. Tungkol sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya, inatasan na siya ni Cassandra na huwag itong tawaging guro habang parehas silang papunta sa bar. D*man it. Sino ang batang iyon? Mawala ka. Nang makita ni Desmond na biglang ginambala ni Gerald ang sitwasyon, sinigawan siya nito na may masamang ekspresyon sa mukha. Casual na sagot ni Gerald, kaya, pumunta ako dito kasama si Sister Cassandra ngayon, kaya't iniisip kong bumalik sa kanya. Hindi nagpapanggap na mabait si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na masisiyahan din siya kung may isang taong pinagsamantalahan si Cassandra na ganoon lang. Ito ay magiging sobrang kalamangan para sa kabilang partido. Kahit na ang isang tao ay upang samantalahin Cassandra, dapat siya sa halip. Sa madaling salita, ayaw nang iwanan ni Gerald dito si Cassandra. D*man it. Sa palagay ko ay talagang pagod ka na sa buhay. Mga kalalakihan, halika at i-drag siya palabas sa lugar na ito ngayon. Panipi, pinunit ni Desmond ang kanyang shirt, inilantad ang mga tato sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, 2 o 3 mga tanod ang lumapit upang agawin si Gerald. Sandali lang. Gerald, pwede ka munang lumabas at hintayin ako. Ito ang susi ng aking sasakyan. Aalis ako pagkatapos kong matapos ang bote ng red wine. Maaari mong simulan ng kotse at hintayin ako sa labas ng pasukan ng bar. Sambit ni Cassandra habang nakatingin kay Gerald. Kung sabagay, mayroon ng lisensya si Gerald ngayon. Hinahayaan lang niya siyang itaboy siya sa paglaon. Tumango si Gerald at pumayag agad. Kung tutuusin, nandito pa rin ang lady boss, at tila ba napakahusay ng relasyon niya kay Cassandra. Sa makatuwid, naramdaman niya na hindi niya papayagang magdusa si Cassandra ng anumang pagkalugi tulad nito. Umalis si Gerald matapos kunin ang susi ng kotse. Ilang sandali lamang makalabas ng bar si Gerald, sinundan na ng 2 tanod si Gerald papunta sa parking lot sa ilalim ng utos ni Desmond. Kabanata 243. Habang papunta si Gerald sa parking lot, napansin na niya na sinusundan siya. Ito ay 2 tanod na nakasuot ng itim at may salaming pang-salaming pang-araw. Alam ni Gerald kung para saan sila dito. Dapat ay inatasan sila ni Desmond na sundin siya. Alam ni Gerald na wala siyang lakas at kakayahang labanan ang 2 lalaking ito. Kung sabagay, parang ang dalubhasang lalaking ito ay napakasanay sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, lihim na nagpadala ng mensahe si Gerald kay Flynn na hinihiling sa kanya na lumapit kaagad. Binata, huminto ka dyan. Biglang sumigaw ng malakas ang 2 lalaki. Saktong papasok na si Gerald sa sasakyan. Ano ang problema? Paano kita matutulungan? Alam na tanong ni Gerald. Hahaha, ano ang problema? Tunay na napaka-ignorante mong binata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung sapat kang matalino. Susundin mo lang kami sa isang lugar na masunurin. Likas ka, naming palayain pagkatapos matapos ang aming boss sa anumang nais niyang gawin. Mas kaunti ang pagdurusa mo sa ganoong paraan. Kung hindi mo gagawin, babasagin namin ang iyong mga binti ngayon. Ang 2 tanod ay nakatitig kay Gerald na para bang isang tanga lang. Ang batang ito ay tumingin walang ingat at walang sigla. Maaari na nilang hatulan na wala siyang anumang kasanayan. Pareho silang orihinal na naisip na magtuturo sila ng isang aralin. Kay Gerald, gayunpaman, pagtingin sa kanya ngayon, naramdaman nila na para
Bang madali nila siyang mapasuko sa mga salita nilang nag-iisa. Nako, hindi maiwasan ng dalawang tanod na makaramdam ng kaunting pagkalungkot. Iniutos sa kanila na bumaba at bantayan ang batang ito. Samantalang ang kanilang iba pang mga kapatid ay maaaring sundin ang kanilang boss sa paligid. Sa paghuhusga sa maling tauhang-tauhan ng kanilang amo, matapos niyang maglokohan kasama ang babaeng iyon, maaari pa niyang hilingin sa kanyang mga kapatid na tangkilikin din ang babae. Nawawala talaga sila, kung sabagay, pareho silang nakakita na kay Cassandra mismo. Siya ay tunay na napakaganda. Sa oras na ito, simpleng ngumiti ng mapait si Gerald habang sinabi niya, basagin mo ang aking mga binti. Marahil ay kailangan mungunang mag-isip ng 2 beses. Panipi, di asterisk man it. Huwag nang magsalita ng sobrang kalokohan. Sumakay sa kotse at sundan kami sa mga suburb ngayon. Itinulak ng isa sa mga tanod si Gerald, at lahat sila ay sumakay sa sasakyan ni Cassandra. Dahil ito ay isang underground parking, mayroong isang nakal ang elevator ng kotse sa lugar na ito. Walang sinabi si Gerald sapagkat alam niya na mga 5 hanggang 6 na minuto na ang dumaan. Ang bar na ito ay matatagpuan hindi masyadong malayo mula sa Emperor Karaoke Bar. Nangangahulugan ito na dapat dumating sa madaling panahon si Flynn at ang kanyang mga tauhan. Slam! Tumunog ang elevator ng kotse sa oras na ito, at bumukas ang pintuan ng elevator ng kotse. Bilasan mo, magmaneho papasok at pagkatapos ay, malamig na. Nagsalita ang isa sa mga tanod bago siya biglang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Pagkatapos nito, iminulat niya ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa mismong elevator ng kotse. Sa oras na ito, maraming tao ang nakasuot ng itim na nakatayo sa elevator ng kotse na may mga kutsilyo at poste sa kanilang mga kamay. Nakatitig lamang ang bodyguard sa sitwasyon sa harapan niya na tuliro. F***sick. Anong nangyayari? Ang 2 bodyguards ay kapwa. Natahimik. Toot. Sa oras na ito, nagsimulang tumunog ang mga yabag sa pasukan ng underground parking. Sa hindi oras, isang malaking grupo ng mga tao ang nagsimulang pumaligid sa kanila. Tiyak na walang mas mababa sa 100 mga tao sa laban na ito. Ang mga mata ni Flynn ay tinapunan ng malamig ang 3 lalaki. Sa sasakyan, pinuno, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ba nating sabihin sa boss ang tungkol sa bagay na ito? Ito ang Mayberry Commercial Street. Mukhang darating para sa atin ang mga lalaking ito. Kinilabutan ang 2 tanod. Oo, dapat kaming bumaba ng kotse at tanungin sila kung ano ang unang nangyayari. Duda ako na maglalakas loob pa rin sila na labagin ang mga hindi nabanggit na panuntunan. Pareho silang nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Lumabas din si Gerald sa sasakyan na may isang ngiting-ngiti sa labi. Pagbati, G. Crawford. Agad na yumuko si Flynn at binati si Gerald. Kaagad nang makita siya, kasabay nito, higit sa 100 mga tao rin ang nagsalita. Ang malakas at malinaw na mga tinig sa ilalim ng lupa na paradahan ay halos nakabingi. Parehas na naparalisa sa takot ang kapwa mga bodyguard. Crawford. G. Crawford. Ang mga tanod ay tumingin kay Gerald sa sandaling ito na may isang kinikilabutan na mukha sa kanilang mga mukha. Hindi ba siya isang waiter lang? Kabanata 244. Siya si G. Crawford. D** man ito. Pareho silang halos inagaw si G. Crawford. Kapatid Flynn, may kilala ka bang pangalan na Desmond Zabka? Kasama niya ang aking guro. Ibig kong sabihin kaibigan, at marahil ay mayroon siyang hindi magagandang iniisip sa ngayon. Maaari mo ba akong tulungan na ilabas siya? Panipi, pinadalhan lamang ni Gerald si Flynn ng isang text message na nagsasabing nakaranas siya ng ilang problema sa underground parking at hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mga tao dito upang matulungan siyang harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na tatawagan ni Flynn ang 1 hanggang 200 mga tao dito ng sabay-sabay. Gulat na gulat sana si Gerald kung hindi dahil pamilyar siya sa ilang mukha ng mga tanod. Naisip pa niya na si Desmond ay talagang nagsisimula ng isang malaking labanan upang makitungo lamang sa kanya.
Sa oras na ito, nagmamadali na sinabi ni Gerald kay Flynn ang tungkol sa lahat ng nangyari. Okay, G. Crawford. Tatawag ako sa telepono ngayon din. Sagot ni Flynn habang tumatango. Pagkatapos, nagsimula na siyang tumawag. Matapos hamyuni ng 2 beses, paimpol niyang binaba ang telepono. Labis ang kaba nitong ekspresyon sa mukha. Ginoo, Crawford, parang si Miss Cassandra ay dinala na ni Desmond. Panipi, man it. Saan niya siya dinala? Tanong ni Gerald habang nanlalaki ang mga mata. Tulad ng nabanggit kanina, kahit talagang kinamumuhian ni Gerald. Si Cassandra, mas gugustuhin niya itong parusahan ng mag-isa. Bukod dito, kapwa sila nakasama sa bar na ito ngayong gabi. Naramdaman ni Gerald na medyo hindi patas na hayaan mong masamantala si Cassandra ng ibang tao tulad nito. Bigyan mo ako ng 5 minuto, G. Crawford, titingnan ko ito. Ngayon, walang gaanong halaga kay Flynn ang mga gawain ni Gerald. Ano pa, ang insidente na ito ay nangyari sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi talaga niya nahawakan ng maayos ang bagay na ito, kung gayon siya, si Flynn, ay talagang karapat-dapat na mamatay. Matapos ay pangako kay Gerald, tinuro niya ang 2 tanod na tulala pa rin sa lahat ng ito. Alam mo ba kung aling hotel ang tinutuluyan ni Desmond? Kapatid Flynn, hindi namin alam, talagang hindi namin alam. Mayroong maraming mga hotel na maaaring tinutuluyan ni G. Zabka, kapatid Flynn, hanggat pinakawalan mo kami at hindi makitungo sa amin, tiyak na matutulungan ka namin upang mahanap si G. Zabka. Ang 2 tanod ay gaanong sumagot. Isang pahiwatig ng banta sa kanilang tono. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila rin ay walang awa na tao sa underground na eksena, at nakaranas na sila at nakaranas ng mga katulad na sitwasyon tulad nito. Hahaha, hindi ko kailangan na mag-isip ka ng solusyon para sa akin. Mga lalaki, halika, nais kong alisin mo ang 2 lalaking ito. Para sa akin. Kaagad na winigayway ni Flynn ang kanyang kamay. Marami sa kanyang mga nasasakupan ay kaagad na sumulong at pinalibutan sila habang sinisimulan na silang gupitan. Pagkatapos nito, diretso ni Flynn ang kanyang pangkat ng mga lalaki. Nadirekta sa bar, isang grupo ng halos 2 hanggang 3 daang lalaki ang sumugod sa bar. Ito ay isang napakakahindik-hindik na eksena. Lahat ng tao sa bar ay tulala. Man it. Hindi ba yan si Brother Flynn? Panipi, ano ang nagawa ng bar na ito upang mapuko si Brother Flynn? Narito ba siya upang gumawa ng negosyo? Panipi, hindi. Dinala na ni Brother Flynn ang ilang mga kalalakihan dito ngayon. Narinig kong nandito siya upang maghanap ng iba. Siya, mabuti na lang huwag na tayong magsalita ng sobra, kung hindi man, baka mapasok natin ang ating sarili sa kaguluhan. Panipi, sa oras na ito, kahit na ang mga dinamikong musika sa bar ay naka-off. Ang lahat ng mga empleyado pati na rin ang mga customer sa bar ay nagmamadali na pinalibutan ang lobby dahil lahat sila ay may pegas isa, upang malaman kung ano ang nangyari. Ang ilan sa kanila ay sapat pa ring matapang upang subukan at kumuha ng ilang mga larawan at video ng sitwasyon. Gayunpaman, nang malamig silang pinagmasdan ng mga bodyguards, lumakas ang takot sa kanila at agad silang umatras, isinasantabi ang kanilang mga cellphone. Sa madaling sabi, ang kapaligiran ay napakasindik at nakamamatay. Kayo, halika at maglupusay dito, panipi. Pagkatapos nito, mahigit 100 mga tanod ang sumulong. Habang dinakip nila ang maraming mga bodyguard ni Desmond. Bago sila dalhin kay Flynn. Ang lady boss na si Cassie, at ang kanyang asawa ay dinala din kay Flynn. Kapwa sila takot na tuluyan silang nawala sa mga salita. Patuloy silang nagpapaliwanag sa kanilang sarili habang nakaharap sila sa dominanteng pagtatanong ni Flynn. Sa huli, ang nagngangalang Cassie ay nagsimulang umiiyak din sa takot. Ate Zaby, ano ang nangyayari? Sino ang binatang iyon? Mukha, siyang dominante. Si Sarah at ang iba pang 5 mga batang babae ay nagtipon din upang panoorin ang eksenang nangyayari sa harap nila. Ang nangingibabaw na tanawin na ito ay ganap na tinatangay ng hangin ng mga puso at isipan ng ilang mga batang babae. Kung sa bagay, hindi ba lahat ng mga batang babae ay interesado sa
Mga bayani, si Brother Flynn na galing sa Mayberry Commercial Street. Siya ang pinakapangingibabaw na tao sa buong Mayberry Commercial Street. Siya ang mas mababa at kanang kamay ni Zach Lyle, at isa siya sa mga tauhan ni G. Crawford. Panipi, malinaw na maraming nalalaman si Sister Zabi tungkol kay Flynn. Ipinaliwanag niya ang lahat sa lahat ng kanyang mga kaibigan na may kaunting kay-abangan sa boses. Maraming mga batang babae ang sumagot ng may paggalang. Diyos ko, si Flynn pala na tao rin ni G. Crawford. Hindi, nakapagtataka, si Sarah ay napakamagalang din sa oras na ito. Kung sa bagay, hindi ba ito ang laging inaasahan niya, na makilala ang isang dominante at makapangyarihang tao. Panipi, sa oras na ito, diretso na tumayo si Sarah sa mesa habang pinapanood ang eksena na lumalahad sa harapan niya. Bigla, may dumaan sa kanya na figure at nagsimulang magsiksik sa dami ng tao. Nakita ni Sarah ang figure na ito. Man it. Gerald, bakit ang pilit mong pinipilit sa loob? Panipi, Kabanata 245. Nakita ni Sarah si Gerald na tinatahak ang daan sa maraming tao at pinipiga na parang sinusubukan niyang ipakita na siya ay bahagi ng isang seryosong bagay. Sa makatuwid, sinimulan niya ang paghamak sa kanya. Marami na siyang nakita na mga ganoong tao. Hindi alintana kung ano ang nangyayari o kung saan ang mga bagay ay nangyayari, hanggat mayroong isang malaking eksena, palaging may ilang mga tao na nagnanais na maging napakabongga. Palagi, silang aakyat upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon na parang sinusubukan nilang patunayan sa iba na sila ay may kakayahan. Oo, bakit ang bongga mo? Mag-ingat na huwag maapektuhan ang iyong sarili sa bagay na ito. Panipi, sapat na talaga sa akin ang nakakaawang lalaki na ito. Sarah, tingnan mo. Pinisil niya talaga hanggang sa loob. Panipi, ang isa sa matalik na kaibigan ni Sarah ay tinuro si Gerald sa oras na ito. Hindi man lang mapakali si Gerald sa kanila. Dahan-daang naglakad si Gerald. Nang makita niyang sinimulan na ni Flynn na tanungin sila tungkol sa sitwasyon, natural na kailangan niyang lumapit at sundin siya upang mailigtas. Di niya si Cassandra. Ginoo Crawford, nalaman na namin ang lokasyon ni Desmond. Ang aking mga kalalakihan ay nagpunta na upang kunin ang kotse. Pwede na kaming umalis kaagad. Panipi, dahil maraming tao sa paligid nila sa oras na ito, pasimpleng bulong ni Flynn kay Gerald. Gayunpaman, narinig ng Lady Boss, Cassie, na tinutukoy niya si Gerald bilang Crawford. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla sa sandaling ito. Crawford, G. Crawford, si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Man ito. Karaniwang balita na sa kanilang bilog na si G. Crawford ay isang napakumbaba at mababang taong tao na kasalukuyang nag-aaral sa Mayberry University. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng napakalakas at malaking reputasyon sa buong Mayberry City. Paano hindi alam ni Cassie ang tungkol sa pagkatao ni G. Crawford bilang kanilang big boss? O Diyos ko, hindi inaasahan, si G. Crawford ay talagang mag-aaral ni Cassandra. Bukod dito, inutusan pa niya si Gerald na magtrabaho para sa kanya. Ginoo Crawford, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Dali-daling sinubukan ni Cassie na ipaliwanag ang kanyang sarili na may awkward expression sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Gerald habang papalayo siya sa gitna ng karamihan. Malamig na ngumuso si Flynn habang sinabi niya, bantayan mo ang iyong bibig. Aayusin ko ang puntos sa iyo patungkol sa bagay na ito. Kapag bumalik ako sa paglaon. Panipi, ang isang malaking bilang ng mga tao na umalis sa pagmamadali. Naiwan si Cassie, at namumutla na ang mukha niya sa takot. Diyos ko, aalis talaga si Gerald kasama ang pangkat ng mga kalalakihan. Ano ang pinagsasabi nila ngayon lang? Si Brother Flynn ay tila talagang magalang at magalang kay Gerald. Panipi, ang daming tao ay hindi marinig ang sinabi ni Flynn kay Gerald. Gayunpaman, masasabi ng lahat na talagang iginagalang ni Flynn si Gerald. Si Sarah at ang iba pa ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkalito. Hindi ko din alam.
Hindi mapigilan ni Sarah na bamulong sa sarili. Hindi niya alam kung bakit ngunit bigla niyang naramdaman na talagang gwapong-gwapo at nangingibabaw si Gerald nang mapalibutan siya ng grupo ng mga tao sa kanyang pag-alis. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng isang matapang na hula sa kanyang puso. Ang palagay na ito ay medyo nanginginig ang buong katawan niya. Maaaring si Gerald ay, sa katunayan, G. Crawford. Ano? Paano ito magiging posible? Ito ay imposible. Mayroong halos 100 itim na pinalawig na mga kotseng Rolls-Royce Phantom na nakapark sa labas ng pasukan ng bar sa oras na ito. Sumakay si Gerald sa kotse na nasa gitna mismo. Ang grupo ng mga kalalakihan ay agad na nagmaneho patungo sa isang lugar na tinawag na Amethyst Dynasty Hotel. Sa oras na ito, sa isang silid sa Amethyst Dynasty Hotel. Hindi, tulong. Panipi, marahas na itinapon si Cassandra sa kama. Siya ay labis na lasing at nakaramdam ng sobrang pagkahilo sa oras na ito. Niwala siyang lakas na lumaban pa. Mayroon lamang siyang kaunting kamalayan na natira. Ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw ng mahina. Hahaha, maliit na kagandahan, maaari kang sumigaw. Sumigaw, ng malakas hanggat maaari, kahit na sumisigaw ka hanggang sa namamaos ang iyong lalamunan, walang darating at ililigtas ka. Panipi, hinubad ni Desmond ang shirt niya na may perverted smile sa mukha. Hindi niya mapigil ang malubas habang nakatingin sa nakatulala na nakahiga sa kama. Mula pa nang gumawa siya ng isang bagay sa kanyang sarili. Si Desmond ay mayroong hindi mabilang na mga diskarte at plano para sa kanyang sarili. Hanggat nakakita siya ng isang babae na gusto niya, hindi siya makakatakas sa kanya. Ano pa, ang napakarilag nitong kagandahang nagngangalang Cassandra ay talagang naglakas loob na patulan siya sa publiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas siya ng katulad nito. Tulad ng oras na ito, bukod sa napuno ng mga pagnanasa, si Desmond ay naghahanap ng kasiyahan sa paghihiganti. Tungkol naman sa matalik na kaibigan ni Cassandra, si Cassie. Hehe, ang kailangan lang niyang gawin ay tanungin siya kung mas mahalaga sa kanya ang pera o pagkakaibigan. AY246AY. Naiintindihan na ni Cassie kung ano ang ibig niyang sabihin ng ibigay sa kanya ni Desmond na tumingin sa likod ng bar. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalaking namumuhunan sa bar ng kanyang asawa. Beauty, pupunta ako para sa iyo. Si Droga ay naglalaway na, at agad siyang sumugod ng walang pasensya. Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang tunog. May some iris sa pintuan ng hotel. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim ang direktang sumugod. *manit. Anong ginagawa mo? Gulat at takot na takot si Desmond, at dali-dali siyang lumusot sa tagiliran. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng isang napakamalambing na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya si Flynn na naglalakad papasok sa silid ng hotel. Oh, kapatid Flynn, nandito ka. Iniisip ko lang kung sino ito. Haha, sinusubukan mo bang magsimula ng isang pagtatalo dahil nabigo kang kilalanin kung sino ako? Panipi. Si Flynn ay mayroong napakalaking reputasyon at pangalan sa Mayberry Commercial Street. Bukod sa pagiging subordinate ni Zack, si Flynn ay nasa ilalim lamang ng isang tao at higit sa lahat. Madalas na dumating si Desmond sa Mayberry City. Kaya, paano niya maaaring hindi alam na si Flynn ay isang napakalupit at nangingibabaw na tao sa Mayberry City. *ikaw, hihintayin mo lang na mamatay. Sinipa ni Flynn si Desmond sa kanyang binti. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Cassandra na lasing at tuliro sa kama. Sa oras na ito, lumapit siya at magalang na sinabi, Miss Cassandra, siguro takot ka. May nagpadala sa amin dito upang iligtas ka. Panipi. Matapos niyang magsalita, winagiway ni Flynn ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, isang babaeng doktor ang lumapit. Nagbigay siya ng gamot kay Cassandra bago niya sinimulang panasan ang mukha ni Cassandra ng basang tuwalya. Wala pang isang oras, huminahon na si Cassandra. Salamat, G. Lexington. Nagtatakang sabi ni Cassandra habang inaayos ang sarili at inayos ang kanyang damit. Ginoo, Lexington, maaari ko bang tanungin kung sino ang nagpadala sa iyo dito upang iligtas ako? Tumayo si Cassandra.
habang kinakabahan at nasa sabik na nagtanong. Siyempre matutuwa siya, ang tanyag na Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street ay talagang sumugod kasama ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan upang iligtas siya sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, si Flynn ay magalang sa kanya. May nagudyok sa kanya na pumunta rito kaya't nangangahulugan lamang ito na ang taong nagturo sa kanya na puntahan at iligtas siya ay may isang mas mahalaga at makapangyarihang pagkatao kumpara sa kanya. Tulad ng para sa kanyang kaibigan, kasi Cassandra ay maaaring mamuno sa kanya sa listahan ng halos kaagad. Si Cassie ay dapat ding sisihin sa mapanganib na sitwasyong ito na napasok niya. Bukod, kahit na natagpuan ni Cassie ang kanyang sariling konsensya at sinubukang iligtas siya, hindi niya magagawang makuha si Brother Flynn na magalang siya. Sa makatuwid, ito ang unang bagay na tinanong ni Cassandra kaagad. Sa kanyang pag-upo, sumagot si Flynn tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, wala akong karapatang sabihin o magbigay ng anumang mga komento. Gayunpaman, sinabi na niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin kung tatanungin mo ako ng katanungang ito. Sinabi niya sa akin na siya ay isang tao lamang na gustong maging ordinary. Panipik, maaari ba itong Brother Ordinary Man? Hindi mapigilan ni Cassandra ang sarili na tumalon sa sobrang kaba nang dumating sa biglaang pagsasakatuparan na ito. Hindi ba ang isang tao na nagnanais na maging ordinaryong tao ay walang iba kundi si Brother Ordinary Man? Bukod dito, wala siyang alam na ibang makapangyarihang o maimpluwensyang mga tao bukod kay Brother Ordinary Man. Sa ganitong paraan, ang lahat ay tila may perpektong kahulugan. Kung sabagay, hindi ba may nanghuhula na si Brother Ordinary Man ay walang iba kundi si G. Crawford. Maraming tao ang hindi naniwala. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon sa sandaling ito, ang tanging paraan lamang na magagawa ng kapatid na ordinaryong tao na gumawa ng ganyan kay Brother Flynn ay kung siya ang tinaguriang G. Crawford. Ito dapat ang kaso. Si Brother Ordinary Man ay dapat na dumating din sa bar sa pagbubukas nito ngayon, at dapat nakita niya siya na binubuli. Sa gayon, agad siyang tumawag upang magpadala ng isang tao rito upang iligtas siya. Ito dapat ang kaso. Ang desperasyon at gulat ni Cassandra ay tila ganap na nawala sa oras na ito. Miss Cassandra, nabigyan ako ng mga tagubili na maibalik ka sa eskwelahan ng ligtas. Dapat bumalik ka muna. Tulad ng para sa natitira, maiiwan mo lamang ang mga bagay sa aking mga sakop upang hawakan. Panipik. Bagaman hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Cassandra kay G. Crawford, dahil handa si G. Crawford na labasan siya at iligtas siya, hindi magiging mali para sa kanya na magalang at magalang sa babaeng ito. Hindi mapigilan ni Flynn na isipin ito sa sarili. Okay, G. Lexington, maaari mo ba akong gawing pabor bago ako umalis? Panipik. Tumango si Flynn habang sinabi, sabihin mo lang. Maaari mo bang hilingin sa iyong sakop na ipahiram sa akin ang dekuryenteng baton sa kanyang kamay? Habang nagsasalita siya, malamig na sumulyap kay Cassandra sa ibabang katawan ni Desmond. Ginawang lumubog ang puso ni Desmond sa ilalim ng kanyang tiyan. Ikaw, anong gagawin mo? Kabanata 247. Isang matinding hiyawan ang umalangaw sa buong hotel. Ito ay tiyak na ang huling pagkakataon na ang isang tao ay talagang maaaring sumigaw sa isang malakas at malakas na paraan. Oo, tiyak na ito ang huling oras para sa lalaking ito. Pagkatapos mismo nito, kinuha ni Cassandra ang kanyang bag bago siya lumabas ng silid ng hotel. Mayroong dalawang maayos na hanay ng mga tanod na nakatayo sa magkabilang panig ng koridor ng hotel sa oras na ito. Nasilaw na si Cassandra sa kaba sa oras na ito. Maaari pa siyang kumilos ng walang ingat matapos na mailigtas. Ito ay talagang mahusay. Nang gumanti siya laban kay Desmond ngayon lang, hindi man lang siya naglakas loob na lumaban man lang. Pa-impulse siyang pinayagan. Siyang makuryent siya ng direkta. Bukod dito, pagkalabas ng silid ng hotel, mayroong dalawang hanay ng mga tanod na nakatayo roon ng may paggalang upang maghintay lamang sa kanya. Ito ay simpleng napakahusay. Ito ba ang pakiramdam ng may sumusuporta sa kanya at
Sinusuportahan siya. Ito ba ang pakiramdam ng makasama si Brother Ordinary Man? Kaluwalhatian kaligtasan. Ang sinumang ibang ordinaryong tao ay hindi may kumpara sa kanya. Miss Cassandra, mangyaring sumakay sa kotse. Pagdating na nila sa pinto, personal na binuksan ni Flynn ang pintuan ng sasakyan. Para kay Cassandra bago pa siya yayain na sumakay sa kotse. Pagkatapos nito, ang pangkat ng mga tao ay umalis sa isang malakas na puwersa. Nasaan si Gerald? Sa katunayan, kanina pa lang sinusundan sila ni Gerald. Matapos makumpirma ni Flynn ang numero ng silid at isama ang mga tauhan niya, halos sundin ni Gerald ang pangkat ng mga tao doon. Gayunpaman, nag-atubili pa rin si Gerald noon. Kung talagang umakyat siya sa silid ng hotel, tiyak na makikipagkita siya kay Cassandra ng harapan. Ano ang posibleng sasabihin niya kung nangyari iyon? Hindi ba direktang mailantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang G. Crawford? Ano ang punto ng pagtatago niya ng kanyang pagkakakilanlan? Matagal na panahon. Bukod, kayang-kaya ni Flynn ang lahat ng mga bagay na ito nang mag-isa. Hindi makatuwiran para sa kanya na umakyat ng mag-isa sa silid ng hotel. Sa makatuwid, simpleng ipinaliwanag ito ni Gerald sandali kay Flynn bago siya umalis kaagad sa isang taxi. Ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Gerald kay Flynn na sabihin ang lahat ng iyon kay Cassandra. Ginoo Lexington, salamat sa lahat ng nagawa mo ngayon. Sisiguraduhin kong ipaalam kay Brother Ordinary Man ang tungkol sa iyong pagsusumikap. Sa oras na ito, umupo si Cassandra sa likurang upuan na nakakross ang mga paa habang kausap niya si Flynn na nakaupo sa co-driver seat. Ang kanyang tono ay hindi nagaanong magalang o magalang tulad ng dati. Hehe, si Flynn ay maaaring maging talagang kahanga-hanga, ngunit siya ay walang iba kundi ang sakop ni Brother Ordinary Man. Hindi ba niya ibinababa ang kanyang sariling katayuan kung magpapatuloy siyang magalang kay Flynn? Salamat, Miss Cassandra. Gayon din, mangyaring ipagbigay alam kay Ger G. Ordinaryong tao na nakumpleto na namin ang aming gawain. Nakasagot lamang si Flynn sa sinabi ni Cassandra. Pagkatapos nito, huminahon si Cassandra bilang tugon. Nakalimutan na niyang makipag-ugnay sa ordinaryong tao, sapagkat siya ay labis na nasa sabik. Matapos buksan ang kanyang WeChat, hinanap niya ang chat box ng Ordinary Man upang makipag-chat sa kanya. Brother Ordinary Man, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mahal kita hanggang sa kamatayan. Hindi pinabalik ni Gerald ang kotse ni Cassandra, at pa-imple niyang iniwan ang kotse niya sa bar. Bumalik na si Gerald sa kanyang dormitory upang magpahinga, at alam niyang maayos na si Cassandra pagkatapos matanggap ang mensahe sa WeChat. Sa makatuwid, simpleng sumagot siya ng oo. Si Cassandra ay nag-type ng pangungusap na ito ng buong tuwa. Bago ipadala ito kaagad, tunay na ako ay lubos na naantig at ganap na hindi nakaimik dahil sa lahat ng iyong nagawa para sa akin. Ngayon, sa gayon, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay upang magpasalamat sa iyo, Brother Ordinary Man. Tandaan lamang na, ang aking layunin sa hinaharap ay gawin ang lahat na magagawa. Kung maging iyong babae, F***, si Gerald na nasa loob ng dormitoryo ay hindi mapigil ang sumigaw sa gulat. Ano ang mali, Gerald? Nakaramdam ka ba ng tulog sa tulog? Panipi. Hindi, okay lang. Pa-imple akong nagkaroon ng pagkabigla. Balik tayo sa tulog. Pagod na ako. Nakatulog kaagad si Gerald. Pagkatapos nito, Miss Cassandra, nakarating na kami sa universidad. Bumaba si Flynn sa sasakyan upang buksan ang pinto ng sasakyan para kay Cassandra. Ngumuso si Cassandra bago bumaba ng sasakyan. Tila nakalimutan niya ng tuluyan ang tungkol kay Gerald na kasama niya sa bar. Sa totoo lang, naisip ni Cassandra si Gerald noong palabas na siya ng hotel. Nasa kanya rin ang susi ng kotse niya. Una niyang binalak na hilingin kay Flynn na magpadala ng isang tao sa bar upang sunduin siya. Gayunpaman, matapos na pag-isipan ito, naramdaman niya na nakakahiya sa kanya na ipaalam sa ibang tao na ang isang mababang tao na tulad ni Gerald ay kanyang estudyante. Sa makatuwid, hindi sinabi ni Cassandra upang abisuhan si Gerald at
Pinaplano lamang na padalhan si Gerald ng isang text message upang hilingin sa kanya na sumakay ulit ng taxi pagkatapos niyang umuwi. Kabanata 248. Napagpasyahan niyang huwag magmaneho ng sarili niyang kotse. Naiinis siya. Rito. Ouch! May nasaktan si Cassandra nang sinusubukan niyang bumaba ng kotse. Ano ito sa sasakyan mo? Masakit. Reklamo ni Cassandra. May kinuha siya sa upuan sa ilalim niya at ito ay isang powerbank. Bakit may isang maruming powerbank sa isang napakarang kotse? Itapon mo na. Galit na galit dito si Cassandra na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang imahe bilang isang magandang batang babae. Kinuha niya ang powerbank at itatapon niya ito sa basurahan. Ngunit tumigil siya. Hindi ba ito ang akin? Tiningnan ito ng mabuti ni Cassandra at napagtanto na ang $100 na binili niya kamakailan. Talagang natitiyak niya na ito ay ang kanyang powerbank dahil may larawan ng kanyang naipit dito. Wala nang ibang inisip si Cassandra nang makita ang kanyang larawan. Kadalasan ay inilalagay niya ang kanyang powerbank sa kanyang kotse ngunit kailangan ni Gerald na gamitin ang power bank at ipahiram niya ito sa kanya. Paano napunta ang powerbank sa Rolls Royce na ito? Naiwan ba niya ito nang hindi sinasadya? Ngunit hindi ito posible. Hindi man siya napunta kahit saan malapit sa Gerald ngayon paano ito magiging posible? Kahit na ibalik niya ito sa kanya, bakit niya kailangang iwanan ito sa sasakyan ng palihim? Maaari lang niyang ibalik ito sa kanya. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya ito iniwan sa kotse ngunit sa paanuman ay ginawa ni Gerald. Maputi ang mukha ni Cassandra habang iniisip ito. Paano siya sumakay sa kotseng ito? Ano ang kanyang pagkatao? Ano ang nangyayari? Naguluhan si Cassandra at nag-iisip ang isip niya. Hoy, G. Lexington, kilala mo ba kung sino si Gerald? Tanong ni Cassandra, habang may naiisip siya. Hindi. Bakit? Sagot agad ni Flynn. Nang isigaw ni Cassandra ang pangalan ni Gerald, kinabahan si Flynn. Si Gerald ay ang aking mag-aaral at nanghiram siya ng isang power bank sa akin ngunit hindi ako sigurado kung bakit ito nasa iyong sasakyan. Tama ka. Paano ito nasa sasakyan ko kung pinahiram mo na ito sa kanya? Kinakabahan si Flynn. Bakit nandito? Malamang naiwan ito ni Gerald sa sasakyan ng hindi sinasadya. Bago siya umalis, tinatanong kita, G. Lexington, talagang gustong malaman ni Cassandra. Naaalala ko ngayon. Narinig namin na nagkakaproblema ka sa bar. Ngayon lang ngunit hindi kita nakita dati at may nagsabing alam niya kung ano ang hitsura mo kaya binigyan niya ako ng power bank na nakalagay ang mukha mo. Si Flynn ay isang napaka-matapat na tao. Matigas para sa kanya ang magsinungaling na may tuwid na mukha. Sige, naiintindihan ko. Tumingin si Cassandra sa kanyang power bank at nag-isip sandali. Siguro si Gerald ang nagbigay sa kanya. Pagkaalis ni Flynn, umakyat na si Cassandra. Ngunit habang iniisip niya ito, mas maraming bagay na hindi tama. Si Flynn ay parang nagsisinungaling, lalo na sa huling bahagi ng kanyang pagsasalita ay kainahinala. Hindi ito tama. Kabanata 249. Hindi ito tama. Napagtanto ni Cassandra na imposible ang sinabi ni Flynn. Sinabi niya na kailangan niyang alamin kung paano siya tumingin ngunit maaari siyang magkaroon ng maraming iba pang mga paraan. Sa katunayan kinakailangan ba talaga upang malaman niya kung paano siya tumingin? Alam ni Cassandra ang buong proseso kung paano siya na-save ni Flynn. Alam niyang nalaman ni Flynn kung saan siya dumaan sa mga nasasakupan at dumiretso siya sa silid upang iligtas siya kaya bakit? Kailangan niyang alamin ang hitsura niya. Bukod dito, paano nalaman ng ordinaryong tao? Ang ordinaryong tao ay hindi nagustuhan ng mga ganitong uri ng mga lugar at ang nag-iisang tao na nakakaalam tungkol sa kanyang lokasyon ay si Gerald. Ang kulit naman. Hindi huminahon si Cassandra. Nangangahulugan ba yun na si Gerald ay ang ordinaryong tao? Tumawa si Cassandra. Paano ito posible? Ano ang iniisip niya? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan dito. Lilinuin muli. Ito ni Cassandra mula kay Gerald kinabukasan. Sa wakas ay pinakalma ni Cassandra ang sarili at pansamantalang binitiwan ang bagay na iyon. Kinabukasan ay isang Sabado at huli na nagising si Gerald. Nakatulog siya hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Si
Elena yon. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang makapag-usap sila. Ano ang gusto niyang gawin sa akin? Kinuha pa rin ni Gerald ang telepono dahil sa kuryosidad. Gerald, busy ka ba? Mahinang tanong ni Elena. Hindi ako. Ano ito? Tanong ni Gerald. Naaalala mo ba nung huli kang kumilos bilang kasintahan ko? Upang tulungan ako. Ang aking tiyahin mula sa Rivington City at ilang iba pang mga kamag-anak ay pupunta sa Mayberry upang bisitahin ang aking ama ngayon. Panipi, ngunit ang aking ama ay magkakaroon ng mga pagpupulong sa loob ng 2 araw na ito at sasamahan ko sila. Patuloy sa pagsasalita si Elena. Kung gayon dapat mo silang makasama. Kung balak mong bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment, maaari kang makakuha sa iyo at sa iyong pamilya ng isang marangyang suite. Sagot ni Gerald. Kahit na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila noong una. Nang magkita sila at binugbog siya ni Elena dati. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, sila ay naging magkaibigan. Hindi man lang inisip ni Gerald ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Elena. Gerald, hindi kita hinihiling na mag-ayos ka ng isang silid para sa amin. Sinusubukan kong itanong kung mayroon ka bang oras na samahan ako at ang mga pamilya upang mag-ikot sa bayan. Panipi, samahan mo sila. Mangyaring huwag sabihin sa akin na nais mong magpatuloy ako sa pag-arte bilang iyong kasintahan. Elena, may sapat na ako sa huling pagkakataon, okay? Tulad ng seryoso, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Tinanggihan ni Gerald ang kanyang hiling. Kabanata 250. Sinusubukan ni Gerald ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ideyang tulad nito sa panahong ito. Walang personal ngunit para kay Mila ang lahat. Mula nang magpasya siyang ligawan si Mila, kailangan niyang isipin ang tungkol sa bawat desisyon na ginawa. Ngunit nagsimula nang umiyak si Elena sa kabilang dulo ng telepono. O sige, Gerald, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, paano kita magagawa para magawa mo para sa akin, di ba? Ang tita ko lang ang nagsabi sa aking mga kamag-anak tungkol sa iyo at lahat sila ay talagang nais na makilala ka. Okay lang, sasabihin ko na lang sa kanila na hindi kita boyfriend at hindi ako karapat-dapat maging kasintahan, hindi rin kita dapat ginulo. Sambit ni Elena habang umiiyak. Hindi alam ni Gerald ang gagawin. Hindi niya matiis ang isang batang babae na umiiyak sa harap niya lalo na nang dahil sa kanya. Bumantong hininga si Gerald at sinabing, mangyaring huwag nang umiyak. Gagawin ko, magpadala sa akin ng isang lokasyon at pupuntahan ko kayo. Panipi, ikaw ang pinakamahusay, Gerald. Mahal na mahal kita. Natigil agad si Elena sa pag-iyak. Pinangako lang ni Gerald kay Elena na tatapusin na ang kwento. Dahil siya ang tumulong sa kanya mula sa simula, dapat niyang kunin ang responsibilidad na wakasan ang mga bagay sa kanya. Nagbago si Gerald at napagpasyahan niyang tumawag ng taxi upang makipagkita kay Elena dahil medyo huli na at maraming mga tao. Una niyang nakilala si Elena at inayos ang isang kotse mula sa pamilya ni Elena upang kunin ang kanyang mga kamag-anak sa Mayberry Airport. Samantala sa paliparan, 8 hanggang 9 na tao ang naghihintay sa kanila. Ang ilan ay nasa edad na at ang ilan ay bata pa at maganda. Ano ang nangyayari, Tia Larson? Hindi mo ba sinabi kay Elena na darating kami ng alas 9 Wine West, 1 oras na? Bakit wala pa siya rito? Panipi, pagpasensyahan mo, Carmen. Siguro naging abala si Elena. Tumawag ako sa kanila ngayon lang. Dapat ay maabot na nila agad. Huwag kang mag-alala. Panipi, ibang-iba ito sa huling oras na narito kami. Dapat mayroong maraming mga bagong atraksyon sa paligid. Anyways, hindi mo ba sinabi na dinala ni Elena ang kasintahan upang dalawin ka sa huling pagkakataon, Ruby? Kumusta ang bata? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi siya sapat na disente sa pamamagitan ng telepono. Isang babaeng kamukha ni Ruby Larson ang nagtanong. Siya si Harriet Larson, kapatid ni Ruby Larson. Lumipat siya sa Hilaga mula nang ikasal. Siya ang manager sa isang security agency at kumikita siya ng ilang daang libo-libong dolyar bawat taon. Huwag mo nang banggitin ang kawawang bata. Ang pag-iisip lang sa kanya ay galit na galit ako.
Ang taong iyon ay nanalo lamang ng kaunting maliit na lottery at siya ay mayabang tulad ng isang teacup. Siya ay isang mahirap na bata lamang upang magsimula at naglakas loob siyang ligawan si Elena. Nais kong ipakilala sa kanya ang anak ng aking matalik na kaibigan, si Dixon, ngunit, panipi, galit na galit si Ruby nang mapunta sa paksa si Gerald. Hindi niya papayag ang maging bahagi siya ng mga Larson. Marahil ay iniisip ni Amber na siya ay masyadong nakakasuklim. Hindi siya pupunta kahit gaano kahirap ang pagtatanong namin sa kanya, mula nang dumalaw siya sa amin at pumunta sa party na iyon. Kasama sila, hindi pa rin maayos si Amber. Wala siyang sasabihin, kahit isang salita kahit gaano namin kahirap magtanong sa kanya. Panipi, bum-ontong hininga si Ruby. Siya ay marahil ay nagulat sa pamamagitan ng kung paano nakakasuklim na mahirap brat ay. Hahaha, Ruby, naging masama ka talaga sa mga panahong ito. Paano mo masasabi ang tungkol sa isang batang tulad nito? Ngunit, gustong-gusto ko talaga makilala si Gerald na ito. Mahirap isipin kung gaano siya nakakadiri. Mapaawang tumawa si Scarlett. Siyempre, ni hindi niya kayang makipagkumpetensya sa lahat ng mga asawa ng aking mga pamangkin dito. Panipi, mayroong 3 mga ginang at 3 lalaki na nakatayo sa tabi ni Harriet. Ang isa sa mga batang babae ay mukhang nasa kalagitnaan ng 20 at ang 2 iba pang mga batang babae ay nasa edad ni Elena. Lahat sila ay disente tingnan at patas, ngunit ang kanilang mga mata ay mabangis at mayabang. Lahat sila ay mga pinsan ni Elena at sa tabi nila ay ang kanilang mga nobyo. Ang 2 mas bata ay anak na babae ni Harriet at ang mas matanda ay pamangkin ng asawa ni Harriet. Nandito silang lahat para magbakasyon. How dare you say tita is mean, mom? Mayroon bang mas masama kaysa sa iyo? Halos pumatay ang dating kasintahan ng kapatid ko dahil sa mga panlalait mo. Ang sabi ng bunso at pinakasunod sa moda na babae. Huwag mo ba akong kausapin ng ganyan, kamunting bastos? Sasampalin kita kung sakaling sabihin mo na masama ulit ako. Naging matapat lang ako. Naisip niya na maaari niyang pakasalan ang aking anak na babae sa $1,000,000 na kumpanya. Lamang, ang kumpanya lamang ng iyong ama ay nagkakahalaga ng higit pa rito. Ngini siya ni Harriet, mukha siyang sobrang mayabang sa mga salaming pang-araw. Nagtawanan ang lahat. Narito si Elena. Ang isa sa mga batang babae ay nakaturo sa gate. Habang naglalakad papunta sa kanila sina Gerald at Elena. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.